start, it was really difficult. Sobrang hirap kasi yung availability ng doctors at saka nung pagpapacheck-upan. Tapos yung possible scare na baka COVID yung nararamdaman niya kasi almost similar yung nararamdaman niyang symptoms. So medyo may fear na baka COVID yun. At the same time, mas nahirapan kami kasi mahirap mag-secure na sa center. Kasi walang doktor, lagi nasa bakunahan, at dumami pa yung mga requirements. So, it was very challenging for us at this time. Okay. Hanggang sa last year, 2021, March, medyo iba na yung ubo niya, parang nagtatagal, tapos sumusuka na siya. So, tinakbo ko na sa doktor, muna nga sa center. Noong una ko napansin sa kanya is yung naging masyado siyang matamlay. Yung usual na nagagawa niya na mahilig siya magluto or pagluto ako, na wala na yun kasi halos hindi niya nakaya. At kailangan namin yung ma-action. Nung una pa, hirapan din maging okay lang yung anak ko kasi ang payat na. Sabi ko, ayokong mamaya mapabayaan kung saan na mapunta. Hanggang sa naging okay naman, nasanayan niya na uminom ng gamot. Actually, napakamakulay nung na-experience namin ni Mimi tungkol dyan. Kasi nung nalaman namin yung kanyang results sa x-ray, it took us more than a month para makasecure ng spot din sa health center. Kasi inabot pa kami talaga ng February bago namin nakausap yung head nurse ng center din sa Caloocan pa kami nakatira. Tapos, hindi kami mabigyan ng request para expert. Yun medyo parang nagre-research na ako ng time na yun. Nakalang ko yun talaga yung unang step na dapat gawin. Ang problema is, kailangan kong communicate sa health center. Hindi nila kami mabigyan ng schedule. Yung cliche na kapit lang, kasi 6 months lang naman yun. Pero tsagain mo na lang, 6 months lang naman yun kung kaya mo nga manood ng K-pop serye na tuloy-tuloy, yun pa kayong gamutan, di ba? Una yan. Kalawa, ikaw, mahilig ka sa libro, mahilig kang basa. Kung kaya mo kang basahin isang libro na tuloy-tuloy, na walang hintuan ng gagawin. Tuloy-tuloy lang, tsaga lang talaga. She asked me to do massage on her back because it helps a lot, or scratch her back to make her feel good, or if she really needs help, then I'll try my best. Basta alam mo yung ginagawa mong tama para sa anak mo. So, alam mo yung gagawin mong proseso para gumaling yung anak mo, yung kapamilya mo. Wala tayong pakialam sa discrimination. Importante gumawa tayo ng paraan para gumaling para sa sakit na TB o primary complex. Ilaban natin kung ano yung dapat nating ilaban para sa kapamilya natin. Yung discrimination na yan, parang ipasok mo sa tenga mo, ilabas mo sa kabila, ganun lang yung Diyos na bahala, dasal na lang, kumbaga. Kung ano man sabihin nila, ipagpasa Diyos mo na lang, basta importante, gawin mo yung tama para maging maayos yung anak mo. Pero kasi sa journey na pinagdadaanan nila, minahal mo sila ng wala yun. Kaya alam mo yung capacity nila. Nanghihina sila ngayon, so dapat nandun ka. Kasi as a partner, dapat tulungan kayo. Whether it's gonna be on a high or low, dapat nandiyan kayo sa isa't isa. Hawak na dapat yung kamay niyo. Hanggang matapos niyo yung laban. Tapos panibagong chapter ulit ng buhay niyo. Kasi yun yung magpapatibay sa inyo. Yung mga pinagdaanan niyo, minsan magiging niya. Pagtanda niyo, pag natatawa na lang kayo sa experience niyo, tapos makikita niyo talaga na parang ang laki ng ginrow niyo as a partner.